Ate, huwag mong sasabihin to kay Jonathan ha. Ikaw ba, minsan ba, nung may asawa ka pa, parang feeling mo nakukulangan ka sa atensyon ng asawa mo? O nung pagmamahal niya sa'yo? Minsan oo, minsan naman feeling ko sobra-sobra. Bakit? Feeling ko kasi parang hindi na ako mahal ni Jonathan. Usapang babae sa babae, ate ha. Alam ko naman na gets mo ko eh. Ano ka ba? Mahal na mahal ka nun, no? Kung alam mo lang pinagsasabi nun sa akin, hindi ko din sasabihin sa'yo dahil sinabi niyang huwag ko nga raw sasabihin. Tsaka, alam mo yung ganyan? Normal lang yan. Ano ka ba? Kahit na itanong mo sa ibang matatagal na mag-asawa, may mga panahon talagang feeling nila hindi na nila mahal ang asawa nila o hindi na sila mahal ng asawa nila. Hindi kaya may babae yun? Tingin mo ba pagtatakpan ko yun kung may babae siya? Aba, yari talaga siya sa akin kapag nagkataon ha. Ayoko sa lahat yung cheater. Wala yun. Baka nararamdaman mo lang yan dahil busy lagi ang asawa mo. O kaya baka kasi nakukuha kong ibang atensyon niya. Kaya pasensya ka na ha. Magkasundo kasi talaga kami magkapatid. Pero kahit ganon, hindi ko siya ito-tolerate no kapag may babae siya. Okay lang yang makaramdam ka ng ganyan. Kasama talaga yun sa problema at pinagdaraanan ng mag-asawa. Diyan talaga kayo masusubok kung paano kayo magiging matatag sa pagmamahalan ninyo. Kaya wala yan. Maniwala ka sa akin. Nililinlang ka lang ng utak mo. Pinsan, wala namang masama ang magkaroon ng kasama sa bahay ang mag-asawa. Lalo na kung kaanak ito. Pero paano kung ang kaanak na yon ang magiging mitya ng pagkasira ng pagsasama? Ano kaya ang mangyayari kung may kailangan pang lumapit sa itim na kapangyarihan? At paano makakaapekto sa dalawa ang binahay na ate? Hindi ba nakakahiya sa asawa mo na dito ako makikituloy sa inyo? Hindi yan. Alam na ba niya? Hindi pa. Ngayon ko palang sasabihin eh. Upo ka na lang muna dyan, ate. Love, nasan ka? Oh, love! Nakauwi ka na agad? Akala ko ba may susunduin ka? Ay, may bisita pala tayo. Hello po. Si Ate Dina, ate ko, kapatid ko. Ah, may kapatid ka pa pala? Bakit hindi mo inibitahan nung kasal natin? Wala naman siya sa Pilipinas nun. Broken kasi ako noon. Doon ako tumira ng halos 1 taon sa Hong Kong para makapag-move on. Wala akong kinausap na kahit na sino. Kahit nga ang mga magulang namin. Kailan lang ako ulit kumontak sa kanila eh. Grabe kasi talaga yung pinagdaanan kong sakit. Talagang parang gusto kong mawala na sa mundo. Parang ayoko nang makilala ang sarili ko. Kawawa ka naman po pala. Buti na lang bumalik ka ulit ng Pilipinas. Hindi ka pa kasi naipakilala sa akin ni Jonathan eh. Kaya akala ko wala siyang ate. Akala ko ang kapatid na lang yung isa, si Marvic. Nagsabi ako na may kapatid ako ah. Hindi lang natin masyadong kinilala yung pamilya natin dahil nag-focus tayo sa isa't isa. Imagine, 3 months pa lang tayo, nagpakasal na agad tayo. Sa bagay, tama ka nga naman. Welcome home pala ate. Buti na lang po bumisita ka dito sa amin. May pakisuyo nga ang ate. Kung okay lang ba daw sa'yo na dito na lang muna siya tumuloy. Hindi pa kasi naayos yung bahay na binili niya eh. Ayaw niya naman dun kina mama. Dun nakatira yung ex niya eh. Ay, sige, ayos lang. May 1 kwarto pa naman dyan. Pwede naman siya dun. Teka ha, ayusin ko lang pala. Bili na lang siguro tayo ng electric fan, ano? Sige, ako na lang bibili mamaya. Mainit ang naging pagtanggap ni Irene sa kapatid ng kanyang asawa. Mabait din naman at magaan ang pakiramdam niya rito. Tinutulungan din siya kapag nasa bahay siya. May trabaho si Irene, pero 2 beses sa 1 linggo lang siyang nasa opisina. Ang ibang araw naman, sa bahay ang trabaho niya. Kaya madalas na silang dalawa ni Dina ang magkasama sa bahay. Minsan pa, nagising na lang si Irene na nagluluto na ng almusal ang kanyang hipag.
Oh, ate, ang aga mo namang nagising. Ako na sana dyan. Kaya ko naman. Tsaka sanay na kasi akong gumising ng ganito kaaga. Nakakahiya naman sa'yo. Bisita ka sa bahay. Ano ka ba? Nakikitira kaya ako sa inyo? Anong sinasabi mong bisita lang? Halos mag2 linggo na ako rito. Hindi naman ako prinsesa. At hindi naman kita alalay, no? Malamang kikilos ako rito sa bahay. Huwag kang mahiya. Ikaw pa talagang nahiya sa sarili mong bahay, ha? Hindi lang po kasi ako sanay na may ibang nag-aasikaso sa bahay. Hanggat nandito ako, may kasama ka na, ha? Para naman makapagpahinga ka rin minsan. Hindi yung lagi kang tutok sa kapatid ko. Tapos lagi ka rin tutok sa trabaho mo. Pinagsasabihan ko nga yang si Jonathan na payagan ka namang gumala kasamang mga kaibigan mo. Hindi pwede na sa kanya lang iikot ang buhay mo. Sinasabi niya naman sa akin yon, ate. Ako lang din talaga yung may ayaw. Bakit naman? Iniisip ko lang kasi na simula nung kinasal kami, dapat sa kanya lang ang oras ko. Hindi naman pwede yung ganun, ano? Dapat may buhay ka rin na labas sa relasyon ninyo. Yung mga friends mo ba may mga asawa na? Yung 2 meron na, yung 2 wala pa po. Yung 2 may asawa na, sumasama naman dun sa 2 wala kapag nagkakayayaan. Opo, ako lang talaga yung hindi. Oh, nakita mo na? Asawa pa lang naman yan. Hanggat wala pa kayong anak, pwede ka pang sumama. Kung si Jonathan nga ay lumalabas kasama ng mga kaibigan niya, tapos ikaw ano, ayaw mo? Subukan mo rin para naman hindi ka manawa agad sa buhay may asawa. Nakukumbinsi ni Dina si Irene na sumama sa mga kaibigan nito. Noong una, medyo nag-aalangan pa siya. Pero hindi nagtagal, natutunan na rin niyang tama nga rin dapat na sumama siya. Minsan pa kasi na nagyaya ang isa sa mga kaibigan ni Irene. Walang pasok sa trabaho si Jonathan. Ate, hindi ko alam kung paano ako magpapaalam. Kapag day off kasi ni Jonathan, kaming 2 talaga yung laging magkasama. Araw-araw na nga kayong magkasama. Nakatira naman kayo sa iisang bahay. Hindi ko pa nasubukan na magpaalam sa kanya kasi nagyaya yung isa kong friend doon nga sa bahay nila kasi mag-isa lang din siya. Bale, kaming 5 ang nandun. Tapos mga bandang 8 p.m. pa kami makakauwi. Magsabi ka na sa asawa mo. Sige na, papayag yan. Kapag hindi pumayag, isumbong mo sa akin. Yari sa akin yan. Sinubukan nga ni Irene na kausapin ang kanyang asawa. Pero kami lang naman ang nandun. Talagang 5 lang kami. Bakit nagpapaliwanag ka pa, love? Okay lang naman sa akin lumabas ka kasama sila. Saka mga kaibigan mo naman yun. Baka mamaya sabihin nila kaya hindi ka nakakasama sa kanila dahil hindi kita pinapayagan. Saka may tiwala naman ako sa'yo Mga 8 p.m. na kami nun makakauwi. Sunduin na lang kita. Ay, anong oras ba? Ihatid na lang pala kita. Day off mo pa naman. Paano yung plano natin? Yung mga kaibigan mo, bihira lang magsabi at magyaya sa'yo. Yung plano natin, pwede naman yun hanggang sa susunod ko pang day off Hindi naman mawawala day off ko. Sige na, pag nag-enjoy ka dun, magiging masaya rin ako. Matutulog na lang ako. Basta sabihan mo ako kung anong oras kita susunduin, ha? Thank you, love. Masaya si Irene dahil simula nung ikinasal sila, yun lang ulit ang araw na magkikita-kita sila ng mga kaibigan niya. Masaya ang araw nila. Nagkwento siya ng tungkol sa pagsasama nila ni Jonathan. Hanggang sa isa sa mga kaibigan niya na may asawa ang nagbahagi ng karanasan niya tungkol sa panloloko. Swerte pa rin pala talaga ako sa asawa ko. Ni minsan hindi ko yung nakita na nagloko o tumingin man lang sa ibang babae. Awang-awa si Irene sa kaibigan niya. Hindi niya alam kung paano niya patatahanin sa pag-iyak. Hanggang sa sumapit na ang gabi, sinundo na rin siya ng kanyang asawa. Alam mo, love, si Carol, nagloloko yung asawa niya. Grabe naman, may isa na silang anak, di ba? Mala fairy tale pa yung wedding nila. Oo nga Hindi ko alam bakit may mga lalaki na nagloloko.
Mga hindi masaya sa buhay nila. I mean sa sarili nila. Mga duwag yun. Kung may masaya na silang pamilya, hindi na dapat sila nagpapa-apekto sa tukso. Ano ba naman yun? Ako galit ako sa mga ganyang lalaki. Hindi ko makita kung paano nila nagagawang lukuhin ang mga asawa nila. Kaya nga eh. Si Daddy, nagtatrabaho yun na ang daming babaeng nakapalibot sa kanya. Hindi naman siya nagloko sa mami ko, kahit hanggang ngayon. Kahit naman si Daddy, nasa mag-asawa talaga yan kung anong pipiliin nila. Kung maglolo ko ba sila? Ang kakapal pa ng mukha na ibang manloloko, doon pa talaga sa asawa nila isisisi bakit sila nagloko. Buti na lang hindi ka ganon ano. Abala na nga ako sa trabaho ko, paano pa ako sisingit naman babae? Saka yari ako sa daddy mo, saka sa daddy ko. Baka latiguhin ako naman ngayon kapag nalaman nilang nagloko ko. Yari ka rin pala sa ate mo. Isa pa pala yun si ate, baka sakalin ako. Ang bait ng ate mo, no? Ay, lahat naman pala kayo. Pero mas nakasama ko kasi yung ate mo kesa doon sa bunso ninyo. Bumait na nga yan si ate. Mas malala yan noon kung alam mo lang. Noong mga bata kami, sobrang siga niya na. Naalala ko pa noon, may jowa yan tapos niloko siya. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Sinugod niya, pinag-umpog niya yung babae at yung dati niyang jowa. Ayun, dugo ang ulo, putok ang kilay. Ganong kalala yun. Nakakatakot naman pala yun kalabanin. Saka hindi naman yan mabilis magalit kapag wala ikakagalit. Masyadong maano ang moralidad nun. Kapag alam niyang kasalanan at bawal, talagang hindi niya ito tolerate. Hindi ka pala talaga pwedeng mambabae. Yari ka dun sa kanya. Nung nakaraan nga, pinagbabantaan ako. Babalatan daw ako ng buhay kapag sinaktan kita. Mabuti na lang pala nakasama natin ang ate mo. Uy, kahit naman hindi natin kasama yon, hindi naman kita lolokohin, no? Biro lang. Ito naman. Masayang nagtatawanan ng mag-asawa hanggang makauwi sila ng bahay. Wala si Dina, kaya alam nilang tulog na ito. Nung gabi rin na yon ay may nangyari sa mag-asawa. Masaya lang silang dalawa. Kinabukasan, nung wala na si Jonathan, naiwan na naman ang maghipag. Ang aga mo palang natulog kagabi, ate. Hindi naman ako tulog noon. Nasa kwarto lang ako, nanonood, kaya rinig ko yun. Ay, nakakahiya naman. Pasensya ka na, ate. Ano ka ba? Normal lang naman yon dahil mag-asawa kayo o tapos bahay nyo to. Nakakahiya dahil may ibang tao kaming kasama. Napalakas ata ang boses ko kagabi. Medyo napalakas nga. Ang ninipis naman kasi ng mga pader ng bahay ninyo. Paano kapag may mga anak na kayo niyan? Dapat sa susunod, palagyan nyo pa ng harang para hindi marinig ng mga bata kung sakali man. Tapos kayo na lang din yung magpigil, hindi pa? Nasanay kasi kami na kaming dalawa lang yung magkasama eh. Hindi ko na naaalala na may ibang tao pa pala dito sa bahay. Pasensya ka na talaga, ate. Okay na yon. Siguro basta sa susunod kapag may mga anak na kayo, ayusin nyo na lang. Masasanay din kayo niyan. Ay, oo nga pala, kumain ka na ba? Naka-fasting ako, ate. Mamaya pang 12 ang kain ko. Ang payat mo na nagpa-fasting ka pa. Ayoko kasing tumaba, ate. Nitong mga nakaraan kasi kain ako ng kain. Ang sarap ba naman ng luto mo? Hindi na. Huwag ka magbawas ng timbang mo. Ang ganda na nga ng katawan mo. Ayoko, ate. Mas lalo akong tataba nito kapag hindi ako consistent. Wala ka pang anak. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Hala, sige, kumain ka dyan. Hindi na nakatanggi pa si Irene, lalo na nung mismong si Dina ang nagsandok para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, palaging ganon ang nangyayari. Hanggang sa ilang buwan na ang lumipas, padagdag ng padagdag ang timbang ni Irene. Napansin na rin ito ng asawa niya. Hindi talaga maisara, love. Sobrang sikip. Try mo. Hindi na lang ako hihinga. Hindi talaga kaya. Baka mamaya masira pa tong damit kapag pinilit mo. Kapag kumain tayo mamaya doon sa dinner party, baka bigla matanggal tong zipper. Maghanap ka na lang na ibang damit. Ito pa naman yung gusto ko. Kaso nga hindi kasya. Baka may iba kang medyo maluwag. Wala na nga eh. Hiram ka kaya kay ate.
Ang taba ko na kasi, no? Bakit kasi nagpakataba ka? Akala ko ba nagda-diet ka? Nahihiya naman kasi ako kay ate. Kapag sinabi kong ayokong kumain, nagluluto naman siya. Baka mamaya bigla yun magtampo kapag tumanggi ako. Si ate, ang payat na niya ngayon. Iyon nga yung napansin ko. Buti pa si ate, no? Ang bilis niyang pumayat. Sasama ba siya sa atin mamaya? Oo, kasi dalawa kayong inilista ko ron eh. Nahihiya tuloy akong sumama. Kahit na anong pilit ni Irene, hindi niya talaga maisuot ang damit na gusto niya. Paano nga naman niya magagawa yon kung pinataba na siya ng hipag? Habang si Dina, mas numipis at naging balingkinita ng katawan. Para bang nagkapalit sila ng hubog. Ate, baka may damit ka dyan na pwede kong magamit? Pili ka na lang dyan. Ano yung hawak mo? Ito nga dapat yung susuotin ko kaso hindi naman nakasya sa akin. Pwede ko bang sukatin? Ay sige lang ate, hanap muna ako ng pwede kong maisuot. Nagkasya kay Dina ang damit, kaya hiniram na lang niya. Hindi man maamin ni Irene na naiinggit siya, yon ang nararamdaman niya. Para sana sa kanya ang magandang damit na yon, pero hindi kaya ng katawan niya. Habang ang mga damit ni Dina, hindi niya gusto ang estilo. Masyado kasing simple at ayaw niya ng ganon. Hindi bagay para sa kanya. Pero wala siyang magagawa. Anong oras na at magsisimula na ang handaan sa trabaho ng asawa. Pagpunta nila ron, si Dina ang naging agaw atensyon. Nagagandahan sa suot niyang damit habang nagmukhang alalay si Irene. Hindi pa naman siya sanay sa ganon. Kaya nung umuwi sila, iyak siya ng iyak. Ang pangit ko na. Sobra. Bakit ba ang taba ko? Hindi ka naman pangit, love. Hindi naman pangit ang mga matataba eh. Kahit na, hindi ako sanay sa ganito. Love, gusto kong pumayat ulit. Ikaw ang bahala. Mag-diet ka na lang kung gusto mo. Tanong mo kay ate kung anong paraan ginagawa niya. Kaso kasi, luto ng luto si ate mo eh. Kausapin mo na lang. Siguro naman maiintindihan niyang gusto mo magpapayat, di ba? Kung titingnan, hindi naman ganon kataba si Irene. Sadyang hindi lang siya sanay na ganon tumaas ang timbang niya. Isa siya sa mga babaeng kahit na hindi naman sobrang laki ng katawan, basta may dagdag timbang, iisipin ng hindi katanggap-tanggap. Nasanay kasi siya noon na payat lang siya. Walang umbok sa tiyan at nakakasuot ng mga hapit na damit. Kaya sinubukan niya ulit magpapayat. Ano ka ba naman? Bakit hindi mo inubos to? Ayoko na po ate, nakaka-calorie deficit ako. Ano ba naman yung mga imbento mo na ganyan? Nagpapapayat kasi ako ate, hindi ako pwedeng sumobra sa kain. Ayoko sa katawan ko. Hindi ka naman sobrang taba. Bakit? May problema ka ba sa mga matataba? Wala naman ate, pero nai-insecure kasi ako eh. Hindi yan. Magtatampo talaga ako kapag hindi mo to kinain. Ako pa naman nagluto niyan. Habang niluluto ko yan, iniisip ko na magugustuhan mo, tapos ayaw mo pala? Pasensya ka na ate ha, ayoko na talaga. Simula sa pagtanggi ni Irene, doon na rin ang araw na tila ba nagkaroon ng agwat sa kanilang dalawa ni Dina. Parang kapag silang dalawa na lang ang magkasama sa bahay, para bang hindi sila magkakilala. May mga pagkakataon pang nagiging magkasalungat na ang kanilang opinyon na nakakaapekto na rin sa samahan ng mag-asawa. Minsan pa, kinausap ni Jonathan ang asawa. Parang hindi kayo okay ni ate. Paano? Minsan kasi gusto niya yung masusunod. Parang kapag gusto niya dapat gusto ko rin. Hindi naman yun pwede, love. Hayaan mo na lang sana. Matanda na rin kasi yun eh. Hindi naman kasi pwede yun eh. Kausapin mo kaya ang ate mo. Hindi kasi yun nakikinig sa akin eh. Kaya nga sabi ko na pagbigyan mo na lang.
Kawawa naman ako nun. Hindi naman pwedeng lagi na lang akong mag-adjust para sa kanya, di ba? Pero kung kaya mo naman, ikaw na ang gumawa nun, di ba? Lalo na kayong dalawa madalas na magkasama sa bahay. Ayoko rin naman na hindi kayo nagkakasundo. Kausapin mo na lang si ate, ha? Mabait naman yun eh. Kaso lang minsan kasi hindi mo yun maintindihan dahil nga ang daming pinagdaraanan sa buhay. Yung sa edad niyang yan, wala pa siyang asawa. Sige na nga. Ako na lang ang magpapakumbaba sa kanya. Kahit na hindi rin sanay si Irene na unang humingi ng tawad, lalo na kung alam naman niyang wala siyang nagawang mali, siya ang unang kumausap sa hipag. Nagkaayos ulit silang dalawa. May napag-usapan lang sila na kapag ayaw ni Irene, wag na lang siyang pilitin, para naman daw hindi na sila magkagulo. Isang hapon, Be, gusto mo bang turuan kita paano magluto ng paboritong ulam ni Jonathan? Marunong naman na ako magluto ng tinola, ate. Anong tinola ang pinagsasasabi mo? Hindi naman tinola ang paborito nun, kundi kare-kare. Ha? Kailan pa? Simula nung mga bata pa lang kami. Talaga ba? Kasi alam ko yun ang ayaw niyang pagkain eh. Kapag nasa labas kami, hindi niya ino-order yung kare-kare. Malamang, hindi niya kasi gustong luto ng iba. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Halika, tuturuan kita. Tingnan mo kapag tayong nagluto nun, kakain siya. Hindi ko talaga alam na gusto niya pala yun. Medyo hindi pa talaga kayo gaanong magkakilala ng kapatid ko, ano? Sa bagay, ganun talaga yun eh. Habang magkasama kayo, doon lang kayo magkakakilanlang maigi. Baka nga ate, pero sa susunod na linggo pala, nandito si na mama. Mama mo? Hindi po, si mama niyo ni Jonathan. Oh, pupunta raw ba? Hindi niyo po ba nakakausap? Mahina raw lagi signal nila doon. Alam mo naman signal doon sa Bicol. Kaya nga, nung nakaraan tinawagan ko sila, hindi ko makausap ng maayos. Ang hina sobra eh. Tapos si Jonathan nakausap niya, putul-putul pa. Pero pupunta nga raw dito. Ah, sige. Ang tagal ko na nga rin hindi sila nakikita eh. parang kahit nasabihin nyo ni Dina, tila ba hindi ramdam na gusto nga niyang makasama ang mga magulang niya. Nagpatuloy ang mga oras hanggang sa natapos sila sa pagluluto. Pagod na pagod noon si Irene, kaya nagpaalam na muna siyang matutulog. Anong oras na rin noon at malapit nang umuwi ang asawa niya. Nagpapagising na lang siya kapag dumating si Jonathan. Ngunit noong nagising siya, tapos nang kumain ang dalawa. Gising ka na pala, love. Kain ka na. Anong oras na ba? Bakit hindi niyo man lang ako ginising? Ang sarap ng tulog mo eh. Pagod na pagod ka kaya hindi na kita ginising. Ang sarap ng ulam. Siya talagang nagluto niyan. Ah, talaga ba? Ang galing naman talaga ng asawa ko na yan. Ang sarap mo magluto ah. Natuto ka na agad kay ate. Ako lang mag-isa kakain yan? Oo, tapos na kami. Magsha-shower lang din ako. Si ate matutulog na yata. Okay lang, wala namang hugasin sa kusina. Nahugasan ko naman lang lahat yun. Eat well, love. Hindi kumibo si Irene pero sobrang sama talaga ng loob niya. Hindi niya akalain na kumain si Jonathan nang hindi man lang siya hinihintay. Gusto pa naman sana niyang makita ang reaksyon ng asawa sa luto niya. Tapos ang mangyayari, siya lang ang mag-isa sa kusina. Kaya kahit na kaninang umaga lang siya kumain, hindi niya tinikman ang ulam. Naluluha na siyang bumalik sa higaan nila. Naghihintay na baka suyuin siya ng asawa. Oh, ang bilis mo naman yata kumain, love. Konti lang ba kinain mo? Diet ka na naman? Pumayat ka na nga, oh. Hindi ako kumain. Fasting ka? Wala akong gana. Ah, baka dahil dun sa iniinom mo. Yung para hindi ka magutom o kaya hindi ka nagkikrave. Yun ba? Hindi kumibo si Irene. Ipinaparamdam niya sa asawa na masama talaga ang loob niya. Pero wala itong pakialam sa kanya.
Humiga lang si Jonathan matapos nun ay humihilik na agad. Ni hindi man lang tiningnan kung maayos ba talaga siya. Kaya naiyak na lang siya. Hanggang sa magising sila kinabukasan, hindi pa rin nawawala ang sama ng loob niya. Akala niya kapag naitulog niya yon, magiging maayos na siya. Pero hindi pala. Mas lalo pang ang sumama ang loob niya noong mas nakikipagtawanan pa si Jonathan kay Dina kaysa sa kanya. Tara na dito, Irene. Hindi ka pala kumain kagabi? Eto na, yun na to. Hindi ako kumakain ng kare-kare. Ayoko niyan. Ganon? Hindi maganda sa diet mo? Baka mag-itlog lang ulit siya mamaya. Sige, akin na lang pala ito. Huy, pengi ako ha. Huwag mo yung kainin lahat, Dina. Ang dami mo na kayang nakain kagabi. Akin na lang to, no? Akin na lang. Kuha ka lang konti. Ang kulit naman. Akin nga yan. Nakatulala lang si Irene. Para siyang wala roon. Para bang nararamdaman niyang hindi na siya kailangan ng asawa niya. Kaya umiyak na naman siya sa loob ng kwarto nila. Walang pasok sa trabaho si Jonathan, kaya nasa bahay lang siya. Ni hindi man lang ito pumasok sa kwarto nila para hanapin siya. Parang mas masaya pa nga na hindi siya kasama. Hanggang sa sumapit na ang tanghalian, walang gana si Irene, kaya hindi siya pinilit ng asawa na kumain. Hapon na lang noong napansin ni Jonathan na hindi siya lumalabas ng kwarto. Masama ba ang pakiramdam mo? Doon ka na sa labas. Hayaan mo na lang ako rito. Ano bang problema mo? Ano nangyari? May nagawa ba akong mali? Talagang tinanong mo pa? Bakit? Ano ba yun? Hindi mo alam? Hindi mo naman sinasabi sa akin Paano ko malalaman? Hindi mo na ako mahal. Hay, ano bang pinagsasasabi mo? Mahal kita dahil asawa kita. Na hindi mo man lang alam na masama ang loob ko. Nung isang gabi, kumain ka na hindi mo ako gustong makasabay. Mas okay pa sa'yo kumain ako mag-isa. Tapos kaninang umaga at tanghali na hindi mo ako inaaya. Ano ba ako sa bahay na to? Baka dapat ako na lang ang umalis. Akala ko kasi nagda-diet ka. Kahit dapat kahit pa alam mong nagda-diet ako, aayain mo pa rin ako. Ganun sa ginagawa mo noon. Kaso ngayon, parang ayaw mo na ako makasama Sabihin mo lang, uuwi na lang muna ako kina mama. Huwag ka na magtampo. Hindi ko lang talaga alam. Si ate kasi yung kasabay ko Mas gusto mo pang makasabay ang ate mo kaysa sa akin Hindi naman sa ganun. Close kasi kami nun Huwag ka na magselo. Sorry na. Hayaan mo, simula ngayon sasabayan na kitang kumain. Kahit na nilalambing na siya ng asawa, hindi niya ramdam ang sinseridad na para bang napipilitan lang ito. Pero iniisip ni Irene na baka siya lang ang nag-iisip ng ganon. Baka hindi lang siya sanay na may kahati siya sa atensyon ng asawa kahit sabihin pa na kapatid ito. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga linggo, parang may kakaiba siyang nararamdaman. Hanggang sa humingi siya ng payo sa hipag. Ate, huwag mong sasabihin to kay Jonathan ha. Ikaw ba? Minsan ba? Nung may asawa ka pa, parang feeling mo nakukulangan ka sa atensyon ng asawa mo o ng pagmamahal niya sa'yo? Minsan, oo. Minsan naman feeling ko sobra-sobra. Bakit? Feeling ko kasi parang hindi na ako mahal ni Jonathan Usapang babae sa babae ate ha. Alam ko naman na gets mo ko. Ano ka ba? Mahal na mahal ka nun, no? Kung alam mo lang ang pinagsasabi nun sa akin, hindi ko rin sasabihin sa'yo dahil sinabi niyang huwag ko nga raw sasabihin. Tsaka, alam mo yung ganyan, normal lang yan, ano ka ba? Kahit na itanong mo sa ibang matatagal ng mag-asawa, may mga panahon talaga na feeling nila hindi na nila mahal ang asawa nila. O hindi na sila mahal ng asawa nila. Hindi kaya may babae yun? Tingin mo ba, pagtatakpan ko yon kung may babae siya? Aba, yari talaga siya sa akin kapag nagkataon Ayoko sa lahat
yung cheater. Wala yun. Baka nararamdaman mo lang yan dahil busy lagi ang asawa mo. O kaya baka dahil nakukuha ko ang ibang atensyon niya. Kaya pasensya ka na ha. Magkasundo kasi talaga kaming magkapatid. Pero kahit ganon, hindi ko siya ito-tolerate kapag may babae siya. Okay lang yang makaramdam ng ganyan. Kasama talaga yan sa problema at pinagdaraanan ng mag-asawa. Diyan talaga kayo masusubok kung paano kayo magiging matatag sa pagmamahalan nyo. Kaya wala yan. Maniwala ka sa akin. Nililinlang ka lang ng utak mo. Paano kasi? Parang nung mga nakaraan, lagi siyang busy. Hindi naman yun ganun noon eh. Iniisip ko na baka may babae yun sa work niya. Baka naman may pinag-iipunan yun kaya sobrang busy. Gusto mo bang samahan kitang alamin kung may kabit ang asawa mo? Baka naman isumbong mo ko sa kanya. Tutulungan ba kita kung balak lang din naman kitang isumbong? Sure ka ba, ate? Oo naman. Sino pa bang magtutulungan? Kahit naman kapatid ko yon, hindi naman ako papayag na magloko siya, no? Ang galing naman niya. Lagot talaga siya sa akin. Magkakampi tayo rito. Dahil doon, napalagay na ang loob ni Irene. Alam niyang hindi magloloko ang asawa niya dahil mismong kapatid ni Jonathan ang kakampi niya. Hindi natuloy na bumisita ang mga magulang ni na Jonathan dahil nagkasakit ang tatay nito. Nagpadala na lang sila ng pera, kaya silang tatlo pa rin ang magkakasama. Ilang linggo pa ang lumipas, wala naman silang nakikita o nababalitaan na may kinakatagpong ibang babae si Jonathan. Sinundan na nila sa trabaho, nag-abang na rin sila ng uwian pero wala naman itong kinakausap na ibang babae. Madalas na kasama ni Jonathan ay ang tropa niyang kilala rin ni Irene. Sinubukan niyang kausapin ang asawa ng mga katrabaho ni Jonathan. Wala naman daw silang naririnig sa mga asawa nilang naging babae ni Jonathan. Kaya napanatag ang loob ni Irene na hindi naman pala siya niloloko ng asawa niya. Hanggang sa nakausap niya ang isa sa mga kaibigan niya. Hindi ah. Sinabi kaya sa akin ni Ate Dina na kapag nahuli niya ang asawa ko, siya mismo ang gugulpe. Ano kasi yun eh, galit din sa mga manloloko. Siguro naman ayaw niyang may babae na iiyak at mararanasan yung naranasan niya, hindi ba? Sumagot ang kaibigan niya na wala siyang kakampi. Dahil kahit pasabihin na ayaw ni Dina sa mga manloloko, hindi maikakaila na pagtatakpan niya pa rin ang kapatid niya. Sino nga naman daw ang mas matimbang? Si Irene na asawa lang ni Jonathan o ang kapatid na nakasama ng matagal? Doon na napaisip si Irene na baka nga tunay na hindi niya kakampi si Dina. Pinapalabas lang na siya ang pinapanigan dahil lang sa ayaw nitong mapahiya at masabihan. Kaya si Irene na lang mismo ang nag-imbestiga. Love, ikaw ba gumalaw nitong phone ko? Yung nag-send ng mga messages? Oo. Bakit? Hindi ko ba pwedeng tingnan kung anong pinag-uusapan niyo? Ano naman bang pag-uusapan namin ng mga katrabaho at katropa ko? Tungkol lang tong usapan namin sa parts ng motor. Wala naman. Gusto ko lang malaman. Bakit nga? Hindi mo naman yan ginagawa nun ah. Gusto ko nga lang makita kung anong pinag-uusapan ninyo, tsaka kung sino bang kausap mo. Masama ba yun? Pinag-iinalaan mo ba ako? May dapat ba akong ipaghinala sa'yo? Wala akong babae, ano ba naman yan? Oh, di wala. Bakit parang nagbabagong itsura mo? Nagagalit ka ba? Nagtataka lang ako. Hindi ka naman kasi ganyan noon eh. Baka ikaw ang naglolo ko. Ako talaga? Ako talagang pinag-iisipan mo ng ganyan? Bakit ako rin ang pinag-iinalaan mo? Alam mo naman na bahay at trabaho lang ako. Ang sabi nila kung sino nag-iinala, siya yung gumagawa. Hindi ako manloloko. Oh, mas lalo naman ako. Umiinit na ang tensyon sa dalawa. Kaunti na lang ay magsisigawan at maglalabasan na sila ng mga hinaing nila. Mabuti na lang ay pumagit na sa kanila si Dina para lang palamigin ang tensyon sa mag-asawa. Ikaw, Jonathan, doon ka sa kwarto nyo.
Ayusin mo yung tono ng pananalita mo, ha? Asawa mo ang kausap mo. Bakit kasi ako pagbibintangan sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Hindi naman kita pinagbibintangan ah. Masama na ba yung tingnan ko ang cellphone mo? Oh, oops. Tama na yan. Ano ba naman kayo? Hindi kayo magkakaintindihan yan kung parehas kayong mainit ang ulo. Sige na, dumistansya na muna kayo sa isa't isa. Ako nang kakausap muna sa inyo, ha? Nagtatalo pa kayong dalawa. Malas sa bahay ninyo ang ganyan. Kapag nasimulan na ang awayan, tuloy-tuloy na yan. Oh, ha? Huwag ka na magsalita, ha, Jonathan? Ang unang kinausap ni Dina ay ang hipag. Pero bago niya yun ginawa ay binigyan niya muna ng oras si Irene para makahinga. Gusto niyang makausap ito ng hindi galit para maging maayos ang magiging usapan nilang dalawa. Ilang oras lang din, napansin na niyang kumakalma na si Irene, kaya kinausap na agad ito ni Dina. O ano, pwede na? Pasensya ka na ate. Ano ba kasing pinagtatalunan ninyong dalawa? Okay lang naman kayo, ha? Basta ate, Alam ko na. Tungkol na naman sa babae. May nakita ka ba? wala naman. Paano kasi? Tinitingnan ko lang naman ang cellphone niya, nagalit na agad siya. Asawa naman ako, di ba? Hindi ko ba pwedeng gawin yon? Bakit yung ibang asawa, ginagawa naman yun? Alam mo, hindi naman porket ginagawa ng ibang asawa gagawin mo na rin. Iba naman kayo ng asawa mo, no? Tsaka bigyan nyo ng privacy ang isa't isa. Ikaw ba? Pinakikialaman ba niya ang cellphone mo? Hindi. Hindi naman pala. Iisa ang ibig sabihin nun. May tiwala siya sa'yo, kaya nagagalit ang asawa mo dahil ikaw mismo yung walang tiwala sa kanya. Hindi ka pa rin ba naniniwala na walang babae ang asawa mo? May nararamdaman kasi ako ate. Hindi ko lang matumbok. Alam ko talaga na meron eh. Hindi ko alam kung paano ko patutunayan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit may relasyong nasisira. Yung puro na lang hinala. Alam mo, naaapektuhan ka lang ng mga napapanood at mga nababasa mo. Minsan lang ako maghinala ate, pero alam ko na meron. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko malalaman na totoo. Hinala nga lang. Tayo pa namang mga babae, kapag naghinala tayo akala mo talaga totoo na. Gets kita dahil babae rin naman ako. Naghihinala rin naman ako pero napatunayan ko na hindi naman talaga lahat ng hinala totoo. Kaya nga, hinala lang. Pero hindi naman natin mararamdaman kung wala lang, di ba? Hindi yan. Para hindi kayo laging nag-aaway ng asawa mo, itigil mo yung paghihinala mo sa kanya. Kung totoo namang nagloloko siya, lalabas at lalabas din naman talaga ang totoo. Nakukonsensya na tuloy ako ngayon. Ako na munang kakausap kay Jonathan. Dito ka na lang muna. Papasok lang ako ng kwarto para maging maayos na kayong dalawa. Nakakaloka kayo. Naging bouncer niyo pa ako dito. Pinabayaan na lang muna ni Irene ang kanyang asawa at si Dina sa loob ng kwarto. Matagal, hindi niya alam kung naging maayos ba ang usapan ng dalawa, pero may hindi siya mawaring pakiramdam. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso at namamawis ang kanyang palad. Hindi niya rin alam kung babaliktad ba ang kanyang sikmura o kung anong may kumakawala sa kanyang kalamnan. Maya-maya, nagtangka siyang kumatok sa pinto, pero kusa na yung bumukas. Nanginginig pa nga ang laman niya. Okay na. Nakapag-usap na kami ni Jonathan. Magbati na kayo. Hindi kumibo si Irene dahil hindi niya alam kung anong pwede niyang sabihin. Pero tila ba may maliliit na detalye siyang nakita na hindi niya lang mapunto kaagad. Pagpasok niya ng kwarto, hingal na hingal ang asawa niya. Pawis na pawis din ito. Naging maayos sila pero hindi ibig sabihin nun na titigil na si Irene alamin kung sino ang babae ng asawa niya. Hanggang sa isang araw, nakausap ni Dina ang mga magulang ni Jonathan.
Minsan kasi, hindi niya yun makausap ng maayos. Hawak din kasi ni Jonathan ang account ng nanay niya. Ang sabi niya, bantay raw yun para hindi maloko ang matanda sa makakausap nito. Pero sa pagkakataon na yun, tila ba tadhana na ang nagtulak para matawagan ni Irene ang biyenan. May mga itinanong siya. May mga bagay na unti-unting nagbibigay linaw sa kanya. Isang hapon, naabutan ni Jonathan na nag-eempake ng gamit ang asawa niya. Oh, saan ka pupunta? Di ba sabi ko sa'yo pupunta kaming Singapore para doon sa work ko? Ngayon na ba yun? Oo, mamayang gabi na. Hindi mo naalala? Ang tanda ko kasi sa susunod na buwan pa eh. Sana sinabi mo sa akin para natulungan kita mag-empake. Hindi, okay na. Kaya ko naman to. Ang dami mo namang binitbit. Para namang hindi ka nauuwi niyan. Marami ba yan? Pang 3 days nga lang yan. Sapatos lang yung mukhang nagparami dito. Sige, mag-iingat ka ha. Hatid kita sa airport. Oo, sige. Para hindi na rin ako mag-commute. Nakausap mo pala si mama kanina? Nangumusta lang siya. Tapos nagtanong kung kailan sila pwedeng bumisita rito. Sabi ko, pagbalik ko na lang galing ng Singapore. Yun lang? Oo, yun lang. Saglit lang naman usapan namin eh. Kita mo naman doon mga wala pang 1 oras. May meeting din kasi ako na hinihintay nun, kaya ayun, hindi ko masyado nakausap. May pagsisinungaling sa sinabi ni Irene. Yun ang unang pagkakataon na nagsinungaling siya sa kanyang asawa. Pangalawa lang ang pagsabi niyang pupunta siya ng ibang bansa kahit na ang totoo nun, hindi talaga siya aalis. Paraan niya para makumpirma ang isang bagay. Noong nasa airport na sila, hinintay niya munang makauwi ang asawa niya bago siya nagpunta sa hotel. Iniwan niya ron ang gamit niya, saka siya nagpunta sa bahay nila. Habang nasa biyahe siya, hindi mawari ang panginginig ng kanyang katawan. Para na siyang naluluha sa galit o sa sakit. Naghahalo na, hanggang sa nakauwi siya. Sa likod ng bahay siya dumaan. May susi siya kaya hindi siya makakaabala sa kung sino man ang nasa loob ng bahay. Doon na bumungad sa kanya ang kababuyan na ginagawa ng tinuring niyang magkapatid. Buti na lang mas sulit kapag andito tayo sa bahay niyo. Hindi na nagtatago. Sana nga magtagal pa si Irene sa Singapore para kahit papano pwedeng araw-araw to. Ikaw? Nagigigil ka na naman sa akin Gusto ko talaga yung mga galaw mo. Yung sa asawa ko ang boring. Kung hindi lang yun mabait at maganda ang trabaho, naku, hihiwalayan ko na yun. Ikaw na lang ang pipiliin ko. Nagpakasal ka naman kasi kagad. Hindi ko naman alam na may gusto ka pala sa akin nun eh. Saka mas matanda ka kasi sa akin. Alam mo ba, gusto ko yung mas matanda sa akin. Pero ang tanga ng asawa mo, no? Matalino naman sana siya pero hindi niya kinumpirma kung magkapatid ba tayo. Hindi niya alam na binahay mo na ate yung kalaguyo mo mismo. Mabilis kaya yung maniwala kapag ako nagsabi. Paano kapag nalaman niya? Hindi yan. Sa kami ate naman talaga ako eh. Di na ang pangalan nun. Kaso lang pinsan na ate. Walang kontak dun si na mama kaya baka pag sinabi nung nakasama ko ate ko na si Dina, maniniwala mga yun. Inampon yun nila mama nung bata pa kami. Kaya lumalabas na parang nakakatanda akong kapatid. Kaya pala Dina ang sinabi mong pangalan ko. Ang talino mo talaga ha? Naisahan mo pa yun. Para mas exciting ang buhay natin dito, di ba? Kapag wala ang asawa ko, pwede tayo. Kahit naman nandyan siya, hindi mo naman ako matitiis. Nung nakaraan nga, natutulog siya Pumuslit ka pa sa kwarto ko. Kaya nagrereklamo yun Parang wala nang nangyayari sa inyo Sa'yo pa lang ubos na lakas ko Nanginginig na sa galit si Irene. Pinamukha sa kanya ang lahat ng kasinungalingan ng dalawa. Ang taong inakala niyang kapatid ni Jonathan, ang taong hinahanap niyang kalaguyo nito. Halos mag-iisang taon na siyang pinaglalaroan ng dalawa. Galit na galit siya pero hindi niya sinugod ang dalawa. Umalis siya ng bahay
Kahit na ang umiyak, hindi na niya magawa dahil ang alam niya lang gusto niyang makapaghiganti. Kung ginawa siyang tanga ng dalawa, dapat lang din siyang makipaglaro ng taguan sa kanila. Hindi pagganti ng panloloko sa asawa niya, kundi ang mas higit na galit na pwedeng bumalik sa dalawa. Habang wala siya, alam niyang masaya si Dina at Jonathan. Nanggigigil na siya, pero pilit niyang nilalabanan ang emosyon. Alam niyang kapag emosyon ang pinanigan niyang magdesisyon, matatalo siya. Bilang wala rin siyang kayang gawin para sa mabilisang pagganti, ginawa niyang lumapit sa taong kayang gumamit ng itim na kapangyarihan. Noong natapos sila sa paggawa ng ritual, bumalik siya sa bahay nila na para bang wala siyang alam. Ang asawa niya pa ang kunwaring sumundo sa kanya. Ano, kumusta naman kayo ron? Ganun pa rin naman. Nakapag-close lang agad ng deal. Kayo, kumusta naman kayo sa bahay? Okay naman kami ni ate. Masarap ba? Ha? Yung pasalubong kong pagkain, hindi mo na kasi binitawan eh. Oo. Ganito sana ipapabili ko sa'yo kaso lang hindi ko na nasabi. Paano mo kasi masasabi nagmamadali ka ng umuwi? Parang mas atat ka pa sa bahay. Hindi may hinahabol kasi akong palabas noon. Nagtatampo ka ba? Hindi, biro ko lang yon. Hanggang sa makauwi sila, pigil na pigil pa rin si Irene na sabihin sa dalawa kung ano ang alam niya. Nandidiri na siya sa asawa niya na kahit tabihan niya, halos ayaw na niya. Hindi niya rin alam kung paano niya titingnan si Dina. Isang babae na minsang inakala niyang maituturing niyang nakatatandang kapatid na nagpapayo sa kanila. Nawala na siya ng respeto sa dalawa. Lumipas ang ilang mga araw at linggo. Napapansin niya ang kakaibang hawak ng dalawa sa isa't isa. Harap-harapan siyang niloloko. Dati hindi niya yun napapansin. Dati akala niya kapag ganun, gawain lang talaga ng magkapatid. Ngayon, alam na niya kung anong ibig sabihin ng mga tinginan, ng mga asaran at ng mga haplos. Para bang wala silang kakaba-kaba, na hindi nga sila mahuhuli sa mga pinaggagawa nila. Minsan nga, binibigyan na lang ni Irene ng oras ang dalawa para naman masulit na nila ang kawalangyaan nila bago sumapit ang mga parusa nila. Isang araw, sina Irene at Dina na lang ang naiwan sa loob ng bahay dahil 2 araw mawawala si Jonathan dahil sa trabaho nila. Kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Hindi mo ako inaya. Hindi ko naman alam na kakain ka na. Bakit may balat ng mang inasal dito? Nag-order ka? Oo, tapos nagsaing na lang ako ng kanin. May ulam ako niluto dito Ayaw mo ba nito? Ayoko. Bakit? Akala ko ba kumakain ka nito? Gusto ko ako nagluto. Tsaka ayoko ng pagkain na ng iba. Gusto ko yung akin lang. Anong pinagsasasabi mo? I mean, cravings ba? Nagsasayang ka lang ng pera sa cravings mo. Pwede sana na ipunin na lang yon. Para naman kung sakali na magkakaroon kayo ng anak, hindi ba? Hindi naman kami magkakaroon ng anak ni Jonathan. Bakit? Baog ka ba? Hindi naman. Wala na kasing nangyayari sa amin Ayoko na kasi sa kanya. Saka naisip ko, ayoko siyang maging ama ng magiging anak ko. Loka! Ano na naman yung biro mo? Totoo nga ang sinasabi ko, ate. Kahit sabihin mo pa sa kapatid mo. Ang diin naman nun. Ay, sige na nga. Ako na lang ang kakain mag-isa nito. Ilang araw pa ang lumipas, naiinip na si Irene na makaganti. Hanggang sa umuwi siya isang araw at nasa tapat pa lang siya ng pinto, naririnig na niyang tila ba nahihirapan ng dalawa. Mahinahon lang siyang lumapit sa mga yon. Nasa sala ang dalawa. Walang damit pang itaas si Jonathan habang nakaduster lang si Dina.
Grabe! Parang may humihiwa talaga sa sikmura ko. Sobrang sakit. Aray ko. Sakit, grabe. Ang sakit naman itong lalamunan ko. Para ako natinik. Kaso, gumagalaw yung tinik, aray ko. Sakit. Irene, tulungan mo kami. Ano ba kasing ginawa ninyong dalawa? Baka naman kasi may ginawa kayo na hindi nyo naman dapat ginawa. Wala naman. Grabe. Kakaiba yung sakit. Aray. Kada gagalaw ako kumikirot ang banda rito sa sikmura ko. Grabe naman. Aray ko. Uminom kaya kayo ng gamot? Baka naman kinakabag ka na niyan kasi nakadaster ka lang tapos nakabuka ka. Wala ka pa atang panty. Aray! Dalhin mo na kaya kami sa... aray ko. Mamaya ng konti. Magpapahinga muna ako. Grabe pa naman traffic banda sa may simbahan. May prosesyon kasi dun eh. O kaya bukas na lang siguro ng umaga. Anong bukas pa? Hindi na nga namin kaya eh. Aray ko, dalhin mo na kami sa ospital. Ayoko na. Paano na akong mamamatay nito? Mamatay agad? Hindi yan. Baka may nakain lang kayong hindi dapat kainin. Pagod din kasi ako ngayon. Inom lang kayo ng tubig, baka gumaling din yan. Pinabayaan ni Irene ang dalawa na magdusa sa sakit na hindi sila hinahayaan na makagalaw. Nanghihina kasi ang dalawa kaya walang ibang narinig buong magdamag kundi ang paghingi ng tulong ng dalawa. Tinatawag nila si Irene para tulungan silang dalhin sa ospital. Para hindi niya marinig ang ingay ng dalawa, nagpatugtog na lang siya. Alam niyang makakatulog siya ng maayos dahil alam niyang nagsisimula na nga ang paghihirap ng dalawa na matagal na niyang hinihintay. Halos 10:00 na noong nagising siya kinabukasan. Naabutan niya sa sala ang dalawa, nakahiga sa sahig. Para bang katutulog lang nila. Nakabaluktot pa sila dahil masakit pa rin ang sikmura ni Dina. Nakatulog pa kayo sa lagay na yan ha? Teka lang, dapat magising kayo. Sinadya ni Irene na ibagsak ang mga kaldero para lang makagawa ng ingay. Hindi nga siya nagkamali. Nagising ang dalawa. Maya-maya pa, nakita niyang bumangon ang mga yon. Nakahawak si Dina sa kanyang sikmura habang si Jonathan naman sa kanyang leeg. Gising na pala kayo. Ano, may masakit pa rin sa inyo? Bakit hindi mo man lang kami dinala sa ospital? Alam mo bang sakit na kami. Ilang beses ka na naming tinawag. Hanggang ngayon nga, masakit pa rin eh. Nawala na ako ng boses. Nung nakatulog na kami, nag-ingay ka naman. Hindi ko naman sinasadya yun. Magluluto sana ako ng almusal natin eh. Hindi ko pala nahawakan na maigi yung kaldero sa ilalim. Ayun, nahulog. Tsaka pagod din talaga ako kagabi. Kaya natulog na lang ako. Nakatulog ka pa kahit nahirap na kami. Malay ko ba kung totoo yun? Tsaka nawala naman na ata ngayon. Kain na muna tayo tsaka tayo pumunta ng ospital. Kalmado lang si Irene. Kung tutuusin, alam ng asawa niya na dapat ay hindi na ito maapakali lalo na kung may sakit siya. Ganun kasi ang ugali ni Irene. Ayaw niyang nahihirapan ng kanyang asawa. Kung may masakit nga lang kay Jonathan, hindi na nakakatulog ang asawa niya. Paano pa kaya yung halos mamatay na siya sa sakit, tapos parang baliwala lang sa asawa? Hindi na nagsalita pa si Irene. Nagluto siya ng pagkain. Noong kumain ang dalawa, sabay pa silang sumuka. May lumalabas na mga maliliit na uod sa mga suka nila. Mga buhay. Ano yan?
Bakit may ganyan? Nasusuka pa ulit ako. Feeling ko may mga ipis na naglalaro sa sikmura ko. Mas malalaki yung ipis sa akin. Bakit ganon? Feeling ko nakabara sa lalamunan ko. Habang sumusuka ang dalawa ng mga ipis, kasabay ng kulay berdeng likido, tahimik at kalmado lang si Irene na inuubos ang pagkain niya. Halos magmakaawa na sa kanya ang dalawa, pero wala siyang ibang ginagawa. Inaalog na nga ni Jonathan ang lamesa para lang sabihin sa kanya na tumayo naman siya at asikasuhin sila. Pero walang ibang ginagawa si Irene. Para bang wala siyang mga kasama. Hindi na kasi gaanong makapagsalita ang dalawa dahil tuloy-tuloy ang pagsuka nila. Nanghihina na rin sila. Si Dina, halos humiga na sa sahig. Tapos na akong kumain. Wait lang. Ligo lang ako tapos punta na tayong ospital, ha? Para bang normal na araw lang kay Irene. Para bang hindi niya nakikita na naghihirap ang dalawa. Nung natapos na siya, nagpunta sila ng ospital. Doon lang kahit na paano natigilan ang sakit na nararamdaman ng dalawa. May ibinigay pang ang gamot sa kanila. Dok, bakit po parang may mga ipis na lumalabas sa suka namin? Yung akin po maliliit lang. Yung kay Jonathan, yung medyo malalaki. Tapos kulay green po yung suka namin. Talagang nagkalat sa bahay yung mga ipis. Totoo po yun, Dok. Kahit itanong niyo pa sa asawa ko. Pasensya na po kayo, Dok. Kagabi pa po sila walang tulog eh. Hindi ko nga po alam kung anong pinagsasabi nila. Pero baka po dala na lang din yun ng sama ng pakiramdam nila. Nagsasabi kami ng totoo. Alam ko naman nakita mo yun eh. Inapakan mo pa nga yung ipis, di ba? Huwag mong palabasin na parang nasisiraan kami ng bait. Paiinumin ko na lang po sila ng gamot sa tamang oras. Salamat po, Doc. Patuloy na pinaglalabanan ng dalawa ang pagsuka nila ng ipis. Kaya pinagtitinginan sila ng mga tao roon. Tanging si Irene na lang ang nag-udyok sa dalawa na umuwi na. Dahil kung ayaw nila, iiwan silang dalawa at uuwi siyang mag-isa. Mabuti na lang ayaw din ng dalawa na hindi sumabay sa kanya. Habang nasa sasakyan sila, humihilab na naman ang sikmura ni Dina. Huwag kang susuka sa kotse ko. Ikaw ang paglilinisin ko. Bakit pa ganyan ka makitungo sa amin? Ano bang masama namin ginawa sa'yo? Normal lang naman sana na samahan mo kami sa ospital. Day off ko ngayon. Nakakaabala kayo sa akin. Ikaw nga ang kumausap dyan sa asawa mo. Nasusuka na naman ako. Bakit naman ganun ang sinabi mo na hindi kami sumusuka ng ipis? Nakita mo naman yun ah. Baka gusto mong isipin nilang lahat na nababaliw na tayo. Ano? Baka mamaya dalhin kayo sa mental hospital niyan. O kung pinilit natin, baka bigla kayong operahan. Buklatin niyang tiyan ng ate mo. Mag-alala ka pa sa kanya. Gawin niyan experiment sa lab. Sana pinagtanggol mo man lang kami. Dami kong iniisip at gagawin. Iintindihin ko pa ba kayo? Kasalanan niyo rin naman kung bakit kayo nagkakaganyan eh. Hindi na kumibo ang dalawa dahil ramdam na naman ni Jonathan na may gumagapang sa kanyang lalamunan. Ibig lang sabihin nun, baka masuka na naman siya at puro ipis ang lumabas. Nung nakauwi na sila, sumuka nga sila. Nasa tapat pa lang sila ng bahay. May mga kapitbahay silang nakikita ang mga ipis na sinusuka nila. Nandidiri at natatakot sa kanila. Pumasok na lang kayo. Matutulog na ako. Halos gumapang na ang dalawa makapasok lang sa loob ng bahay. Tinatawag nila si Irene pero hindi ito tumutugon sa kanila. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw, hindi na nakapasok si Jonathan sa trabaho. Minsan kasi habang may kausap siyang kliyente, nasukahan niya ito at gumapang ang ipis na galing sa suka niya.
Dahil doon, galit na galit ang amo niya at walang pagdadalawang isip na sinesanti siya. Nagugutom na ako. Wala pa ba tayong pagkain? Hindi pa nagluluto si Irene. Ang sakit na rin lalo ng sikmura ako. Dagdag pa kasi yung gutom. Kanina pa ako hindi kumakain. Yung kinain ko ng almusal, naisuka ko rin. Dapat lagi tayong may nakahandang pagkain. Paano tayo iinom ng gamot? Hindi ninyo ako katulong. Tsaka kumain na ako sa labas kanina. Ikaw lang talaga? Alam nga namang isama ko kayong dalawa, di ba? Nakakahiya naman sa mga makakakita ng suka ninyo doon. Bakit hindi mo man lang kami inuwian ng pagkain? Wala naman kayong pinadalang pera sa akin eh. Bakit ko kayo bibilhan? Oo nga pala. Sa susunod na araw, on-site na ako mag-work. Ayoko na ng work from home. At bakit? Sino na mag-aalaga sa amin ngayon? Eh di kayong dalawa. Maniwala akong hindi ninyo gusto na malayo ako. Eh yun nga ang pangarap nyo, di ba? Yung maiiwan kayong dalawa rito sa bahay. Para mas maging masaya kayo. O ayan, magpanggap kayo na mag-asawa. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag na kayo magpanggap. Alam ko na ang totoo. Hindi mo naman kapatid yung hindot na matandang losyangin na yan eh. Kabit mo yan. Ano bang... Oh, magsisinungaling ka pa kasi. Ayan, nasaktan ka na naman. Grabe, sumasakit na naman ang lalamunan ko. Parang hinihiwa. Okay lang yan. Deserve nyo naman kayang dalawa yan. Alam nyo ba kung bakit sinasamahan ko pa rin kayo kahit na alam ko na ang totoo? Dahil dyan, gusto kong malaman kung ano nang nangyayari sa inyo. Kung paano kayo maging hirap na hirap sa buhay. Wala ka bang puso? Ako ang walang puso? Talaga ba, Jonathan? Kung wala akong puso, mas wala kang kaluluwa. Isipin mo yon. Ipinakilala mo sa akin ang ate mo kunwari. Pero inuwi mo pala ang kabit mo. Nagpapanggap kang mahal mo ko, na loyal ka sa akin, yun pala, harap-harapan mo kong tinatarantado. Ginawa ninyo akong tanga, di ba? Sinong hindi magagalit doon? Kaya ngayon, damahin ninyo kung anong ibig sabihin ng galit ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita na nagdurusa kayong dalawa. Bakit kailangan mo pa kaming panoorin na masaktan? Dahil yon ang gusto ko. Patas lang tayo. Gusto niyo akong makita nun kung paano maghirap, di ba? O ngayon, kayo naman ang panonoorin ko. Mas masaya yon sa part ko dahil makakabawi na rin ako sa inyo. Ang sakit. Ito na naman. Parang ilalo ay ang bitok ako. Namilipit ng higit pa ang dalawang manloloko. Nakatayo lang si Irene habang pinapanood kung paano magdusa ang dalawa na halos yakapin na ang sahig sa sobrang sakit na kanilang nararamdaman. Umiiyak na rin si Dina. Nagmamakaawa siya dahil hindi na talaga niya kinakaya. Pero hindi pa tapos sa kanila si Irene. Hindi pa sapat sa kanya na basta lang naghihirap ang dalawa. Ilang araw pa ang lumipas, unti-unti nang kinukuha ni Irene ang mga gamit nila. Saan mo dadalhin yan? Yung iba, ibebenta ko. Yung iba naman, ilalagay ko sa bago kong bahay. Bagong bahay? Lilipat tayo ng bahay? Ako lang. Mag-asawa tayo. Simula nung niloko mo ko, hindi na kita tinuring na asawa ko. Hindi ako mandidiri sa asawa ko. Pero sa'yo, nandidiri ako ng sobra. Mas nandidiri pa ako sa pagkatao mo eh. Kaysa sa mga ipis na lumalabas dyan sa bibig mo. Kasalanan mo kung bakit ako naghanap ng iba. Hindi ko yun kasalanan. Minahal kita ng sobra. Nang higit pa sa kaya kong ibigay sa sarili ko. Pero anong ginawa mo? Ha? Mas pinili mo pa rin na lokohin ako. Mas pinili mo na magkaroon ka ng babae. Tapos doon pa sa matanda na doble sa edad ko. Mas kadiri yun.
Ilang lalaki na rin ang sumausaw sa matanda na yon, tapos sinausawan mo pa? Ako? Proud ako na ikaw lang ang naging lalaki ko. I mean, proud ako sa sarili ko na ibinigay kong sarili ko sa iisang lalaki pagkatapos ng kasal. Siguro kaya hindi pa tayo binibiyayaan ng anak dahil alam ng Diyos na may pagkakasala kang ginawa sa akin. Kung nagawa mo lang sana lahat at naibigay mo ang pangangailangan ko, hindi naman ako maghahangad ng ibang babae. Mali ka dyan. Malandi ka talaga. Hindi mo na ako madadaan sa mga ganyan mo. Hindi na uubra sa akin ang ganyan. Hindi mo na ako mapapalambot dahil lang sa paninisi mo sa akin. Mababait naman sana mga magulang mo. Malas lang sila na ikaw ang naging anak nila. Ang sakit ng lalamunan ko. Nakabara kasi dyan ang mga salita at kasinungalingan na sinabi mo sa akin. Nagpatuloy ang buhay ni Irene. Sa iisang bahay pa rin sila nakatira. Siya na lang ang maaasahan ng dalawa. Wala namang pera si Dina, kahit si Jonathan walang trabaho. Kaya ang pagkain nila kay Irene lang manggagaling. Kaya halos isang beses lang sa isang araw sila kung kumain. Kung umaga bago umalis si Irene o kapag gabi pag uwi niya. Wala silang naging reklamo dahil wala namang ibang tutulong sa kanila. Kung magrereklamo sila sa barangay, baka mas magmukha pa silang katawa-tawa. Minsan pa nga humingi ng tulong si Dina sa kapitbahay pero hindi sila pinansin dahil nakarating na pala sa lahat na kabit siya ni Jonathan. At ang mga taong nakapalibot sa kanila, kakampi ni Irene. Mga taong galit sa mga kabit at manlolokong asawa. Isang beses pa, umuwi si Irene na abutan niyang walang kuryente sa bahay. May gamit na kandila ang dalawa sa loob. Mabaho, amoy suka at kung ano-anong hindi maipaliwanag. Bakit walang ilaw? Sira ba? Ang init naman. Naputulan ng kuryente. Ay, totoo ba? Hindi ka pa ba masaya sa mga nangyayari sa amin? May mas higit pa bang parusa ang gusto mong ipataw sa amin? Huwag mo akong kakausapin ng ganyan. Wala kang karapatan. Dahil hirap na ako. Ano pa ba ang gusto mo? Huwag kang magreklamong nahihirapan ka ha. Nung panahon na nakahiga ka sa malambot na kama, tuwang-tuwa kang mukha akong tanga. Kaya huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Isa ka lang walang kwentang babae. Ikaw ba namang pumayag na maging kabit? Isama sa bahay kasamang tunay na asawa? Yang pagkababae mo, parang ipis na isinusuka mo. Dapat nang lunukin mo yung suka mo dahil bagay sa iyong kumain na mga ganon. Insecure ka lang sa akin. Para saan? Nakinuha mo ang lalaki na yan? Kaya nga ibinigay ko na sa'yo, di ba? Kayo na nga ang magkasama rito sa bahay. Kayo na nga ang mag-asawa, di ba? Oh, alam mo kasi na mas magaling ako sa'yo. Wala na ako dyan sa pagalingan na yan. Pinaka-boring na part ng buhay kong pakikipagtalik sa lalaki na yan. Kaya kahit na wala na siya, mabubuhay ako. Ikaw ang may pinakamalungkot na buhay rito. Kasama ka ba naman magduse? Kumain ng tira-tira ko. Hindi makaapila dahil wala namang pera. Walang trabaho. Kaninong pamilya ka uuwi? Hindi ka naman mahal ng mga magulang mo. Kaya ka nga kumabit dahil akala mo yon ang ibig sabihin ng pagmamahal. Paano mo nga naman malalaman kung anong tunay na pagmamahal sa hindi? Kahit isang beses, hindi ka nakaranas nun. Pwede bang tumigil ka ng buwisit na babae ka? Kapag ako nakabawi ng lakas, yari ka sa akin. Kita mo na? Hirap ka na. Naiinis ka na sa akin dahil alam mong totoo. Ay, bakit ko ba inaaksaya ang oras ko sa'yo? O siya, aalis na pala ako. Teka, paano kami rito? Yung pagkain nyo? Ito pala, nagdala na ako. Baka sabihin nyo nakalimutan ko na naman Huwag mong sabihin dito lang kami. Alangan naman sa bahay namin.
Baka bigla mong akitin ang tatay ko. Ang init dito. Hirap na kami. Ang init, ang lamok. So, problema ko ba yun? E di magbayad kayo ng kuryente. Hindi ka na talaga naaawa sa amin. Kung hindi ako naawa, sana hindi ko kayo binilhan ng pagkain ngayon. Sana, ibinenta ko na agad yung bahay tapos pinalayas ko na kayo. Eh hindi naman, di ba? Kaya may bait pa rin namang naiiwan sa akin. Hindi lang ito yung bait na inaasahan ninyo. Hindi ito yung pangmartira na bait, no? Bahala na kayo dyan. Kaya nyo na yan. Kung mahal nyo ang isa't isa, dapat sa hirap man o sa ginhawa, magkasama kayo. O ayan, magkasama kayo sa hirap. Hindi lang puro pasarap. Kahit na anong pakiusap at pagmamakaawa ng dalawa, hindi pa rin sila pinakinggan ni Irene. Umalis ito at umuwi sa bahay na binili niya. Payapa siyang natutulog doon habang naiisip niyang hirap na hirap ang dalawa sa mainit at malamok na lugar. Noon, kapag wala siya, gumagawa ng milagro ang dalawa. Ngayon na iniiwan na niyang magkasama ang dalawa, hindi na nila magawa yon dahil pareho na silang nahihirapan. Mga tanghali na nung umuwi si Irene sa kabilang bahay. Wala siyang trabaho kaya ang gagawin niya, lilinisin ang bahay. Alam niyang puno yun ng suka. Ayaw niyang pabayaan ang bahay dahil kapag natapos na ang pagsasampa niya ng kaso sa asawa, ibebenta niya ang bahay na yon. Naabutan niyang tulog ang dalawa. Anong oras na mga tulog pa kayo, ha? Sige, magising kayo ngayon. Kumuha ng tubig si Irene. Ibinuhos niyang direkta sa dalawa. Nagulat ang mga ito kaya napabalikwas ng tayo. Habang si Irene, para siyang walang ginawang mali. Nagwalis pa nga siya at kinuskos ang mga natuyong suka. May mga patay na ipis kaya yun din ang nililinis ni Irene. Ano ba yan? Nakakadiri naman dito sa bahay. Iba talaga ang nangyayari, no? Kapag wala ang asawang babae. Ang baboy ng bahay? Eh paano? Baboy na kabet ang inuwi. Dinagana kayo rito, oh. Ang ganda ng bahay ko na to. Naging ganito na ang itsura. Talagang sinadya mo kaming gisingin. Binuhusan mo pa kami ng tubig. Ngayon nga lang kami nakatulog. Ang sama ng ugali ng babaeng yan. Aba, malay ko ba? Eh hindi ko naman alam. Anong oras na kasi tulog pa kayo eh. Hindi naman kayo mayayaman, no? Tsaka maglilinis ako ng bahay. Hindi niyo magawa eh. Sakit na naman ang sikmura ko. Grabe. Gutom ka na niyan. Sakit. Grabe yung paghilab. Aray. Ang kati ng lalamunan ko. Sobrang sakit. Taray ko po. Grabe naman pahirap to sa buhay. Hindi mo ba talaga kami tutulungan? Hindi ka pa ba masaya na ganito kami? Anong gusto niyo? Umiyak ako kasi naaawa ako sa inyo? Ganun ba, ha? Huwag na. Kapag maayos kayong dalawa, baka kapag naiiwan kayo rito sa bahay, kung ano-ano nang gawin ninyo. Ano bang gusto mong marinig? Ha? Humingi kami ng tawad sa'yo? Sige, patawad na. Oo na, sorry na. Anong akala niyo sa akin, bata? Tatanggapin ng sorry na hindi totoo? Kahit na anong hingi niyong tawad sa akin. Hindi ko kayo pakikinggan. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Hindi ko nga kayo iniisip na babalik kayo sa dati. Ano ba kasing pinagawa mo sa amin? Baka pinukulan mo kami. Lumapit ka pa sa demonyo. Mapupunta ka talaga sa impyerno. Nagpapatawa talaga kayong dalawa, no? Kung makapagsalita naman kayo niyan, akala mo naman sobrang buti niyong tao. Aba, baka naman lumagpas na kayo sa langit niyan, ha? Ay, bakit ko ba kayo pinapansin? Wala naman kayong mga kwentang tao. Tabi nga dyan, naglilinis ako eh. Baka matuyo lalong mga suka ninyo sa sahig eh.
Kapag binienta ko to, magpa-renovate pa ako ng malakihan. Ano? Bakit mo ibibenta tong bahay na to? At bakit hindi? Sa akin ito, no? Baka nakalimutan mong akin ito. Bago tayo kinasal, akin na to. Ako kaya ang bumili nito. Pero mag-asawa tayo. Lahat ng iyo akin din. Hindi mo na maalala ang pinirmahan natin? Tandaan mo yon para alam mo kung ano lang ang iyo. Hindi pa rin ako papayag. Mag-asawa pa rin tayong dalawa. Kung anong desisyon mo, dapat alam ko. Hindi na ngayon. Dahil nilalakad ko ng annulment nating dalawa. Ayoko na maging asawa ka, no? Hindi na ako papayag na bit-bit ko pa rin ang apelido mo. Malapit na yon, tsaka malapit ka na rin palang makulong. Nagsampa kasi ako ng kaso sa'yo eh. Malinaw lahat ng ebidensya. May mga kuha ako ng video, pictures, mga convo ninyo at yung mga statement ng mga kapitbahay natin na inuwi mo at binahay mo ang kabit mo. Pasok yun sa adultery. Ay ikaw babae naman, mapapalayas ka rin. Ewan ko saan ka mapupunta. Bahala ka na sa buhay mo. Matanda ka na eh. Maghanap ka na lang ng ibang lalaki na pwede mong pikutin. Hindi ka naman maibabahay ng lalaki na to sa kulungan eh. Yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Hintayin nyo na lang ha. Kumbaga, araw-araw nyong sulitin ang isa't isa. Dahil baka isang araw, hindi na kayo magkita. Bakit mo ba ito ginagawa sa amin Ganun ba kalaki ang kasalanan ko? Isang beses lang ako nagloko sa'yo. Hindi ko nga alam kung ginawa mo rin to sa akin eh. Baka nga ako lang yung nahuli mo para lang maging malinis ka sa paningin ng iba. Hindi pa ba sapat yan na dahilan para gawin ko to sa inyo? Yang kakapala ng mga pagmumukha niyong ganyan, ha? Ano bang gusto mong gawin namin? Hihingi ako ng tawad sa'yo. Luluhod pa ako basta wag mo na lang ituloy ang gusto mo. Sige, magbabago na ako kung yun talaga ang gusto mong gawin ko. Ano, paalisin ko si Dina dito sa bahay. Magsimula tayo ng bagong buhay. Kasama naman ang tukso sa pagsasama ng mag-asawa eh. Nasa atin naman na yung kung paano natin ilalaban ang kasal natin, di ba? Huwag ka nga magpatawa. Paano akong gagawa ng bagong buhay kasama ka? Kung ayaw na nga kitang makasama pa. Isa pa, hindi na nga kita nakikita na magiging asawa ko. Kapag nakatingin ako sa'yo, para ka lang basura sa mga mata ko. Kung babalikan kita, parang sinabi mo na lang na pumulot ako ng basura. Ayoko nun. Kapag natapos na tayo, ibig sabihin nun, tapos na tayo. Kapag nakipaghiwalay ako, totoo na yon. Hindi yun pag-iinarte lang. Kaya itong action na ginagawa ko, totoo at seryoso na ako. Paano na yung pangako na binitiwan natin sa altar? Hindi naman ako ang may kasalanan kung bakit hindi natin yun napanghawakan, di ba? Ako ba ang nagkasala? Pero ikaw naman ang unang sumuko eh. Ikaw ang hindi nagpatawad. Yun ang pinakamabigat na kasalanan. Mas mabigat naman ang pakikiapid. Kasama naman yun sa 10 utos ng Diyos. O ayan, gagamit ka na naman ng relihiyon para mapagtakpan ang kasalanang nagawa mo. Wala na. Yun na yon, Jonathan. Tapos na tayo. Wala na akong pagmamahal sa'yo, ni katiting. Halata na hindi nga nagbibiro si Irene. Talagang naging matigas siya. Pinapakita niya sa asawa niya na kahit isang pagkakamali lang yun, pinili niya pa rin yun. Pinapamukhaan niya rin na hindi lang iisa ang may kasalanan, kundi nagtaksil si Jonathan. Hindi naman mangyayari yun sa kanila at kung hindi pumayag si Dina na magpanggap na kapatid para lang maging magkasama silang dalawa, maayos sana ang pagsasama nilang mag-asawa. Kaya pinili nilang magkaroon ng kasalanan. Kaya pinili din ni Irene na gumanti at huwag magpatawad. Dahil para sa kanya, iba-iba naman ang mga tao. May nagsasabi sa kanya na magpatawad siya dahil asawa niya yun o dahil tao lang sila. Pero hindi niya pinakikinggan ang mga taong nagsasabi sa kanya nun. Dahil para sa kanya, siya ang nakaramdam ng sakit. Siya ang niloko
kaya hindi niya ibabase ang desisyon sa opinyon ng iba. Siya ang may kakayahang magdesisyon para sa kanyang sarili. Magpapatawad siya dahil yon ang gusto niya, hindi dahil yon ang sinasabi ng iba. Umakyat na ang kaso. Nagkaroon na ng progreso na paghihiwalay ng dalawa at ang pagpapakulong ni Irene kay Jonathan. Minsan pa, isang hapon, nagpunta si Irene sa bahay kung nasaan ang dalawang tao na nagtaksil sa kanya. Dinig na dinig niyang hirap na hirap ang mga ito. Grabe, parang awa nyo na, tama na. Ayoko na. Sobrang sakit na. Gusto ko na ito matapos. Aray ko po. Pagod na ako sumuka ng insekto. Pagod na ako masaktan. Gusto ko na ng pahinga. Kung papatayin niyo man ako, ngayon na lang. Huwag niyo na akong pahirapan pa ng ganito kalala. Ayoko na. Ako rin. Ayoko na. Grabe. Utang na loob. Gusto ko na matapos itong sakit na ito. Ikaw kasi ang may kasalanan nitong lahat. Sana, hindi na lang ako sumama sa'yo. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Kung hindi mo sana ako inakit. Kung hindi ka sana pumatol sa akin, di ba? Ikaw naman ang may gusto noon. Ikaw pa ang pumilit sa akin sumama ako sa'yo. Tapos, ang pakilala mo sa akin kapatid mo dahil ayaw mong mahuli ka kaagad ng asawa mo kapag lagi kang aalis o late kang uuwi. Pumayag ako dahil pinangakuan mo ko ng magandang buhay. Hindi lang ako may kasalanan nito. Pero mas malaki ang kasalanan mo. Nangakit ka ng lalaki na may asawa na. Pero, sinabi mo rin naman sa akin nung una na wala kang asawa. Sakit. Nasusuka na naman ako. Ayoko na sumuka. Ubus na ubus ng lakas ko. Hindi naman nauubos ang ipis na isinusuka ko eh. Alam nyo, wag na kayong magsisihang dalawa. Parehas naman kayong may kasalanan eh. Parang awa mo na, patawarin mo na ako. Alisin mo na kung ano man ang inilagay mo sa akin. Pangako, iiwan ko ang asawa mo. Kung alam mo lang kung paano ako nagsisisi sa mga nagawa kong mali. Gusto kong magkaroon ng bagong buhay. Parang awa mo na. Ngayon ka pa talaga hihingi ng tawad sa akin kung kailang huli na ang lahat? Dahil ngayon ko lang napagtanto kung anong maling nagawa ko. Kaya sana mapatawad mo ako. Parang awa mo na. Ayoko na ng ganito. Ang sakit. Pag-iisipan ko pa kung magpapatawad na ba ako o hindi pa. Sa ngayon, hindi ko pa kaya. Lahat ng gusto mo gagawin ko. Parang awa mo na. Patawarin mo lang talaga ako. Sige na. Maawa ka na sa akin. Alam ko kung ano ang mali ko. At kung mabibigyan na sana ako ng pagkakataon, hindi ko na ito uulitin kahit na kailan. Magsisilbi itong malaking aral sa akin. Parang awa mo na. Patawad. Nakaluhod na si Dina. Halata sa kanyang nagsisisi talaga siya sa kung ano man ang nagawa niya, habang si Irene wala siyang tugon dahil hindi naman niya alam kung handa na nga ba siyang magpatawad o hindi pa. Dahil para sa kanya, may sugat pa rin sa pagkatao niyang hindi pa rin nagagamot ng paghingi lang ng tawad ni Dina. Ilang araw pa ang lumipas, nasa punto nang nalalapit ng dakpin si Jonathan. Kaya kinausap na niya ang dalawa. Ako,
aalis na ako. Pangako, aalis na ako kahit na ngayon mismo. Basta maawa ka sa akin. Alisin mo na itong sakit na nararamdaman ko. Kahit na anong mangyari, hindi niyo na ako mararamdaman. Hindi niyo na ako makikita kahit na anino ko. Magpapakalayo-layo na ako. Totoo itong paghingi ko ng tawad. Alam mo, kahit na naging kabit ako ng asawa mo, alam kong mabuti kang tao. Huwag mo na akong utuin. Hindi na uubra sa akin ang mga ganyang salita. Hindi kita inuuto. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam ko naman na hindi mo to gagawin kung hindi dahil sa pagluloko namin. Alam kong hindi mo yan basta marirealize. Sinasabi mo lang sa akin yan ngayon dahil iniisip mong mapapatawad agad kita. Pero mali ka. Hindi ganun kadali ang pagpapatawad. Sa inyong dalawa, hindi ako mabuting tao. Dahil kung mabuti ako, pinatawad ko na kayo. Hindi na ako nag-asampa ng pagganti. Ayoko na. Ang hirap na. Aalis na ako. Ipapakita ko sa yung totoong sinasabi kong magbabagong buhay na ako. Hindi na nagsalita pa si Irene. Tiningnan niya lang si Dina. Mukhang totoo nga ang sinabi nito. Hindi na siya nagdalawang isip na lumabas ng bahay. Kahit na hinang-hina na siya. Kahit na mukha na siyang kawawa at nanggigitata ang damit dahil sa dumi ng mga natuyo niyang suka, lumabas siya. Ang akala nga ni Irene, palabas lang lahat ng yun. Napag-usapan ng dalawa para lang mapaniwala siya. Hanggang sa halos 1 linggo nang hindi niya nakikita o nararamdaman si Dina. Hindi niya alam kung saan na ito napadpad o kung buhay pa ba. Hanggang sa isang beses, si Jonathan na ang kumausap sa kanya. Nung naiwan ako rito mag-isa, ang dami kong napagtanto. Ang dami kong pagkukulang sa'yo bilang asawa. Sana mapatawad mo pa ako. Katulad ng sinabi ko sa kabit mo, hindi ko alam kung kaya ko pang magpatawad. Alam kong kaya mo pa. Hindi na ako hihiling na magkabalikan tayong dalawa. Ang hiling ko lang maging masaya ka na sa buhay mo nang wala ako. Patawad. Sana dumating na ang araw na makaya mong makalaya sa sakit. Alam kong makukulong na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magmamakaawa sa iyong huwag gawin yon. Dahil tanggap ko na. Tinanggap ko nang dito na matatapos ang lahat sa atin. Mabuti kang babae, mabuti kang asawa. Ako ang may mali, ang may kulang, ang nagkasala. Ang hiling ko lang, sana dumating ang araw na magpatawad ka. Hindi para sa akin kundi para sa sarili mong paglaya. At sana makakilala ka ng totoong lalaki na magiging tapat sa pangako niya. Hindi na nakapagsalita pa si Irene. Hindi niya alam kung puno pa ba ng galit ang puso niya o unti-unti na rin niyang nararamdaman na hindi na siya masaya sa pagganti niya. Na baka nga oras na rin para magpatawad siya. Pero alam niyang kailangan niya pa ng oras. Nakulong si Jonathan habang ang bahay nila naibenta na nga ng tuluyan. Simula noon, hindi na ulit sila nagkitang dalawa. Bago umalis ng bansa si Irene, pinatanggal niya ang barang. Tila ba bigla niyang naisip na sapat na ang pagdurusa ng dalawa. Hindi na niya kailangan pang magpataw ng barang dahil minsan ang pinakamalupit na parusa ay ang katotohanan na magiging mag-isa at malungkot at miserable na ang buhay ng taong gumawa ng masama sa kanya. Hanggang sa kasalukuyan, wala na siyang naging balita sa dati niyang asawa at sa naging kabit nito. Hindi na rin niya iniisip kung magkakabalikan ba ang dalawa na yon dahil lahat ng sakit at galit niya ay pinaubayanan niya sa langit. Humingi na rin siya ng tawad na mas pinanigan niyang lumapit sa kadiliman para sa paghihiganti. Ngayon, maayos na ang buhay ni Irene sa ibang bansa. Hindi na siya bumalik ng Pilipinas at hindi niya alam kung may balak pa ba siya.
Wala pa naman siyang asawa o kasintahan dahil mas kinikilala niya ang sarili niya. Mula sa paghilom niya hanggang sa muling pagkaramdam ng pagmamahal. Kailanman, hindi magiging masaya ang buhay ng mga taong minsang nanira ng tiwala ng kanilang asawa. Masakit at nakakagalit talaga ang mabuko ang kasintahan, ang asawa o ang taong minamahal nila. Dahil ang pangako ng kasal, oras na masira ito, hindi na basta pa maibabalik at maaayos ng simpleng paghingi ng tawad. Minsan, hindi rin naman masisisi ang isang taong gumanti, lalo na kung nasaktan sila ng sobra. Dahil maaaring yon ang paraan nila para maibsan ang sakit na dulot ng kataksilan. Ang panloloko sa isang relasyon ay isang sugat na hindi madaling paghilumin. Kapag ang isang asawa ay piniling manloko, hindi lamang isang tao ang nasasaktan. Nasasaktan ang tiwala, ang mga pangako at ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag ito ay nabasag, kahit pa subukang buuing muli, mananatili pa rin ang mga bitak na nagpapaalala sa sakit na naranasan. Hindi dapat gawing dahilan ang lungkot, pagkukulang o pansamantalang tukso upang ipagkanulo ang taong nagbigay ng buong tiwala at pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto, katapatan at paninindigan. Kung may problema sa relasyon, mas nararapat itong pag-usapan at harapin ng may katapatan kaysa itago sa likod ng kasinungalingan at pagtataksil. Sa ganitong paraan lamang mapapanatili ang dignidad ng bawat isa. Tandaan na ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan ng panlilinlang. Kung hindi na kayang maging tapat, mas mabuting maging totoo kaysa patuloy na manakit. At para sa mga nasaktan, tandaan na ang pagpapalaya at pagtanggap ay hindi pagkawala. Ito ay isang hakbang patungo sa kapayapaan at muling paggalang sa sarili. Kaya mga apo, huwag piliin magloko. Dahil wala nang masasaya pa sa pagsasama na tapatang pagmamahal. Kayo ba mga apo? Ano sa tingin nyo ang ginawa ni Irene? Tama lang bang naghiganti siya bago nagpatawad? Maaari niyong ibahagi sa amin ang inyong opinyon at komento tungkol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pag-aabang at pakikinig mga apo.